Ang relihiyong Christian Spiritualist Universal Church Incorporated ay nakabase sa Sangkintin, Pangasinan. Isinasabing gumagamit ng isang spirit medium na kung tawagin ay mamadto. Sa mamadto, umano, sumasapi ang kanilang sinasambang mga espiritu ng mga apostoles, Mother Mary, Jesucristo at maging si Jose Rizal. Sa maliit na bayan na ito ng Sangkintin, Pangasinan, Barangay Alak, isang grupo ng mga mananampalataya ang sagad sa kanilang paniniwala. Paniniwalang dala nila ang basbas ng Panginoon. Ito ang Christian Spiritualist Universal Church Incorporated o CSUCI, itinatag noong 1987. Ngunit may simulain bago pa man sakupin ng Pilipinas ng mga Hapon. Nag-ugat ito mula sa mga sinaunang paraan ng panghihilot at pagkapagaling sa mga may sakit. Ang mga tinatawag na albularyo at espiritista. Ang relihiyong ito na itinatag ni Rodolfo Cabe ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission bilang isang religious corporation. May kaukulang konstitusyon at board of members. Ito ay may mga sangay sa Pangasinan, Benguet, at maging sa bansang Poland. Dito, we are not telling them about salvation. Instead, a common work with them to to enlighten their mind, their heart, their soul, and comes to the fold of divinity. Ang batayan ng kanilang pananampalataya ay mula sa Biblia ng Kristiyano na sinulat ng mga propeta at ng mga alagad ni Kristo o mga apostoles. Ang kaibahan lamang sa relihiyong ito sa iba pang mga relihiyong Kristiyano, hindi lamang sa Biblia kung saan matatagpuan ang salita ng Diyos nila kinukuha ang mga pangaral, kundi naniniwala silang direktang nangungusap sa kanila ang mga autor ng Biblia. Nangungusap sa pamamagitan ng isang spirit medium, ang tinatawag na mamadto. Nagsisimula ang misa tuwing linggo ng alas 8 ng umaga. Pagpupugay sa watawat, ang pagkanta ng lupang hiniram. Karamihan sa mga miyembro ng relihiyong ito ay mula sa norte. Ang salitang ginagamit sa misa ay Ilocano. Kadagita na Diyosan, nga pan nakabalin mo, napadadagiti aming ngadda. Puti ang kasuotan ng mga mananampalataya. Taimtim sa pagdarasal, sa likod ng patuloy na pagkanta. Mga kantang espiritual, na anila ay gawa upang itaboy ang mga masasamang espiritu at tumawag ng mga mabubuti. Sa mga oras na ito, inihahanda nila ang kanilang mamadto, si Felisa Macanas. Animoy humihimok ng mga espiritu ng kalangitan. Naghihintay umano sa pagating at pagsapi sa sino man sa mga apostoles ni Kristo na sasanib sa kanyang katauhan. Mapapansin ang paninigas sa katawan at mukha ng mamadto. Pikit ang kanyang mga mata at inaalalayan ito sa upuan sa altar. Maya-maya lamang ay ilalagay nito ang kanyang mga kamay sa tinatawag nilang isang spiritual gadget na may nakaukit na alpabeto at numero. Sa pag-ikot ng dial, itinitipid ito sa mga letra upang baybayin ang pangalan ng espiritong sumapi kay Felisa. Sa pagkakataong ito, ang espiritu umano ni San Pablo ang nasa katawan ni Felisa. Sa sariling tinig na bahagyang bumigat at sa salitang Ilocano, patuloy na nagsasalita si Felisa na umano'y
Mga pangungusap na nanggagaling kay San Pablo. Ngay aywanan ti Apo, iray to'y kapamati. Sa tagal ng panahon sa isang Revelation logbook, nasusulat ang lahat ng mga mensahe at espiritong sumapi kay Felisa. Mga espiritu umano nila San Felipe, San Pablo, San Santiago, San Miguel at San Pedro. Maging ang espiritu ni Birheng Maria, ang kay Kristo at si Gat Jose Rizal. Sa mga mensahe, iisa ang mga estilong panimula, papuri kay Apo Diyos at sa sanlibutan, mga salita at kautosang pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga masasamang gawain, pagbibigay pagkapahalaga sa pagdarasal, at tamang pakikisalamuha at pakikipagkapwa-tao, mga salitang pamilyar sa mga mensahe sa Biblia. Win kunek, nagsapat ha kayo ti sanguanan ti Apo. Bata pa lamang si Felisa makanas nang malaman niya sa kanyang sarili na hindi siya ordinaryong tao. Anya, sa murang gulang pa lamang ay may mga nakikita na siyang hindi sakop ng ating mga mata. 14 ko pala noon. 14 years old. Sino sumapi sa'yo? Mga apostol, yung malamig. Malamig. Parang parang hangin na pumasok mga katawan. Yung pagkatapos yun, parang wala akong malay. So, wala blackout ka na? Blackout na. Ang kapangyarihang ito, Anya, ay di niya malugod na tinanggap noong simula. Isang pangyayari pa umano sa kanyang buhay ang kumumbinsi sa kanya na ipamahagi ang biyayang ito sa kanyang kapwa-tao. Palagi mo bakit ikaw ang pinili? Aywan ko, nagkasakit ako noon. Ayun, 12 ng taon, edad ko. Ayun, nagkasakit ako, muntiklak, hindi ako, mamatay na. Si nanay ko, pinagamot na ako dito sa Tayog, sa Lawak. Ayun, nagamot ako, panako sa Diyos. Na kung gumaling ako, din gumamot ako. Kadagitan na Diyosan Ang tumatayong high priest o bishop ng Christian Spiritualist Church Incorporated ay ang asawa ni Felisa na si Narciso Macanas, katuwang sa paghahatid ng salita ng Diyos at isa ring Ilocano. Ito na ang kanilang buhay. Walang ibang trabaho kundi ang anilay paglingkuran ang mga mananampalataya. Sa pagkakaibigan namin, nagtutulong-tulong kami kung may mga magtatawag na missionary work, halimbawa sa paggagamot, tutulong-tulong kami. Si Bishop Narciso Macanas din ang tagasali ng mga mensahe ng mga sumasaping espiritu ng mga apostoles, katulong ang iba pang diakono. Siya rin ang nagbibigay ng mga pangaral, interpretasyon ng mga salita mula sa Biblia. Hindi ang paniniwala ang makakaligtas sa tao. Ang pananampalataya ang makakaligtas sa tao, yung paggagawa. Ang gawa. Kahit na nasa sikta ka, kung hindi ka gumagawa lahat ng mga tagubilin, hindi ka rin maligtas. Apo nga Heso Kristo. Wapo Diyos sa mami nga nailangitan. Ika de Diyos nakasangitan. At hindi lamang pagiging spirit medium daw ang ginagampanan ng mamadto. May kakaiba pa pala itong kapangyarihan upang makapanggamot. Ipakikita ito sa atin ng mga mamadto sa pagpabalik ng Brigada Sierra. Ang mamadto ay may hawak na bato na umano'y nagmula sa langit. Mabisa umano ito sa mga may karamdaman. Karamihan sa mga kasapi sa Christian Spiritualist Church Incorporated ay direkta ng natulungan ng mamadto. Sumali ako dito kasi dito ko natagpuan at dito ako nagamot sa sakit na acute appendix. At dito ko rin natuklasan na ang mga
malalalim na hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Dito ko na nakita talaga yung talagang katotohanan. Kung tungkol sa paniniwala, dito ko nakita ang talagang totoo. Kaya dito ako sumali. Saka yung father ko, dito na halos lumaki siya. Nagkasakit din ako ng sa bus noon. 16 pa ako noon. Kaya hanggang ngayon 56 na ako, dito na ako. Dito ko nakita ang liwanag na patungong kabutihan. Ganun. Natawag natin ang medium Para sa kanila, malaking bagay ang tuwinang pagkapakita ng mga milagro ng pagkapagaling at pagkapangita at pagkaparamdam ng mga imahen upang mabuo ang kanilang pananalig. Ipinapalagay nilang mas malapit sila sa Diyos. Pagkat bukod sa mga direktang pangungusap, nila, malayo sila ngayon sa sakit at kapahamakan. Ngunit paminsan ay di madaling makabalik sa sariling katauhan si Felisa. Kinakailangan pa itong tapik-tapikin, mahirap gisingin. At kapag nanumbalik na, mistulang pagod na pagod. Isa pang karanasang tuwi ng nagaganap tuwing samba nila ay ang tinatawag nilang sumambulo ng mamadto, kung saan ang kaluluwa ng mamadto ay umaakyat umano sa kalangitan. Ang kaluluwa ni Felisa Macanas ay ipinapalagay na humihiwalay sa kanyang katawan at humaharap sa mga anghel, santo at kay Apo Diyos. Sa kanyang pag-akyat sa langit, nag-iiba rin ang pangalan nito. Ang mamadtong si Felisa ay tinatawag ng si Sister Edios. At habang si Felisa ay nasa katauhan ni Sister Edios, dito na siya binibigyang kapangyarihan na magpagaling. Anim na buwan nang nakabaon sa binti ng pasyenteng ito ang isang bala, bunga ng isang aksidente. Namimili lang ako ng kamatis sa may harap namin. May narinig kaming pumutok. May naramdaman ako sa pako na tumama. Bala na pala yun. Ipinahiga ni Sister Edios ang pasyente sa altar. Pinahira ng langis habang patuloy ang pagdarasal. Sinalat ang peklat kung saan pumasok ang bala. Sa sandaling paghihilot, dahan-dahan na tila hinuhugot ni Sister Edios ang bala. At mula sa laman, isang buong bala ng Armalite ang kanyang nakuha. Parang kinukurot lang naman. So nagulat ka na may balang lumabas din, o alam mo yung balang yun? Hindi ko naramdaman yung bala eh. Nagulat talaga ako nung natanggal na. Hindi ko naman alam na lumabas na eh. So ngayon, anong pakiramdam mo? Medyo ginhawa naman eh. Sa isinasagawang operasyon, walang dugo na lumalabas sa kalamnan ng pasyente. Wala ring umano siyang sakit na nararamdaman. Ayon kay Bishop Macanas, ang pasyente ay tinurukan at sumailalim sa isang spiritual injection, parang anesthesia at proteksyon na rin sa kapahamakan. Inanyayahan akong sumubok sa sinasabing spiritual injection. Naramdaman kong tila mayroon ng karayom na tumurok sa aking likuran. Bukod sa parang kagat na langgam, wala naman akong pagkabagong naramdaman sa aking katauhan. Pero sana nga, maging malayo ako sa kapahamakan. Yung ibang niling na naman yung dalawang basong tubig. Isa pang katangi-tanging biyaya na itinuturing ng mga Christian spiritualist ay ang mga batong langit na galing umano sa Espiritu Santo. Ayon sa kanila, ito ay nagtataglay ng panglinis ng kaluluwa, pampalakas at pampahaba ng buhay. Dalawang flavor ang hinulog umano ng langit sa kanila noong linggo, strawberry at grape. Ito ay hinahalo sa tubig at ipinapamahagi sa mga miyembro at may dosage, 1 kutsara kada tao.
Holy tablet yun eh. Oo. Ano ang ibig sabihin? Iyon ang ginamit ng spirit protector para mapaniwala yung mga tao na yan ay konsagrado sa oras na yun. Sa mga spiritualista ng bagong milenyo, nalalapit na anilang araw ng paghuhukom. Nalalapit na ang araw na ihiwalay ang mga tunay na anak ng Diyos sa mga hindi nananampalataya. Ito ang mensahe ng mamadto sa pagpasok ng bagong milenyo. Huwag kayong matakot, mga takot, dahil ang inyong kinatatakotang hukom ay wala, hindi mangyari ngayon. Kung hindi, ang mangyayari lamang ay pag-umpisahan ng kahirapan, upang kayo ngayon ay magsakripisyo na humarap sa banal na paniniwala sa Diyos. Ano man ang katotohanan, iisa ang katiyakan sa mundong ito, na ang lahat ng ito ay di panghabang buhay. Lahat ng bagay ay may hangganan. Lahat may katapusan. Para sa Brigada 7, ako si Michael Fahatin, reporting. Ngunit hindi po ang relihiyon ang sasagip sa atin sa pagdating ng araw ng paghuhukom o katapusan ng mundo, kung hindi ang ating pananalig sa Panginoong Diyos at makataong gawain. Sa aming pagbabalik, ang paghihirap na dinanas ng isang ginang pagkatapos ng cesarean operation.